Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man? I have planted Apollos watered, but God gave the increase. So that neither is there planted anything, neither is that watered, but God has given it increase. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Right? For we are the earth together with God. We are God's handiwork. We are God's building. Hindi ng Diyos sa pagbabasa ng salita makapagpuntan. Ito tayo sa ating part 2 ng ating personality development. Kailangan natin bilang mga mananampalataya mag-develop yung ating personality. At siyempre kailangan kasama sa personality development ng ating spiritual life. Nakita natin na sa mga pinapulit ko natin ng problema na mayroong finality, mayroong immaturity, at nakita natin na may mga mananampalataya talaga na hindi pa marunong, hindi pa nila kaya yung mga bagay na matibigat na pagkain spiritual. Ibig sabihin na matibigat sa pagkain spiritual, ang gusto lang lagi na pakinggan na yung sabihin siguro yung pag-ibig ng Diyos, diba ganyan, maasahan ng Panginoon, mag-ibigan tayo. Pero hindi nila kaya pang tanggapin yung sila ay i-review sa kanilang kasalanan at hindi nila kaya pag-ihan ang kasalanan. Pag nag-preach ang pastor na ng iba ay parang sasaktan, di ba? Alam nyo, ang pagandahan kapag ang isang preaching ay pinamahan tayo, kahit na magalit tayo ay pasalamat na dahil pag tayo ay nasaktan, sa buhay. Pag hindi ka sinasaktan, baka may problema na patay na ay hindi nasasaktan. Patay lang kasi ang hindi nasasaktan. Pero pag nasasaktan tayo sa buhay at ikinukorek tayo ng Panginoon. Alam niyo po, sa iglesia ng mga taga-Korinto, nasasabi natin na pag ginagaralan niyo itong dalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, dito halos inubos ni Pablo ang maraming oras niya para lugulin upang isaayos ang relasyon ng mga kapatid sa loob ng church ng Korinto at iayos ang kanilang mga buhay espiritual. At the same time, yung kanilang buhay na pakipagkapwa sa ibang tao, maging sa Kristiyano at sa hindi mananampalataya. Dito sa verse 4, makita natin dito sa ating pag-aaral, sabi doon eh, for while one says, I am of Paul, and rather, I am of Apollos, are we not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Ang makita natin dito, matibang mga kapatid, ang problema ng kanilang social life ay maliwanag na mayroon silang division. Na sila na mismo magkakapatid sa Panginoon, hindi sila nagsakaintindihan at mayroong favoritism at may comparison ng mga nito. Alam niyo po, itong isang bagay na nakakalungkot sa maraming simbahan. Alam niyo, may simbahan sa Makati, sa Mandaluyong yan, na ang mga miyembro ay nasanay sa isang pastor kapag silang speaker, maatin sila lahat. Ngayon, ang ginagawa nila, gusto yung church na papalit-palit na yung speaker, na meron sa umaga, merong first service, may second service, may afternoon service. Pero ang makikita natin dyan mga ibang kapatid, ang ginagawa nila, tumatawag muna sa church natin kung sino yung speaker. Pag ayaw nila doon sa speaker, hindi nila aatin sila sa sunod na service. Alam niyo po, isa yan sa isang bagay na nakita na yan nangyari na yan sa panahon pa nila Apostol Pablo na nagkakaroon ng comparison at nagkakaroon ng favoritism sa mga lingkod ng Diyos. So, titignan natin mabuti, dapat bilang mga mananampalataya ay maliwanag natin yung pagkakaroon ng division. At dahil dito, paano ni Pablo i-deal yung problema dito sa mga mananampalataya sa Korinto? Ito yung buti. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo, ang sino ba si Apostol? Sino si Pablo? Sino si Apollo? Sabi niya, sila yung mga lingkod ng Diyos. Sa verse 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Sinabi niya na, ako yung nagtanim. Sabi ni Apostol Pablo, si Apollos ang nagdinig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Ang ibig lang sabihin ko nito ni Apostol Pablo, yung mga tao, yung mga lingkod na ito ng Diyos na inyong hinahangaan, itong mga lingkod ng Diyos na ito na inyong kapag ina-idolize, eh sila, kung hindi sila nasamahan ng Diyos sa kanilang ginagawa, o ang mga kahit sinong Kristiyano, kahit gaano pa siya kahusay, pag hindi ka sasamahan ng Diyos, ay walang mangyayari sa kanyang ginagawa. Hindi lalago.
Bakit natin magagamit mga kapatid? Ito ang sinabi ng photo ko. Bakit kaya nagkaroon ng ganong problema sa loob ng Iglesia ng Corinto? Tingnan natin mabuti. Alam niyo po, isa sa malaking problema kapag hindi natin matanggap yung mga differences natin bilang mga mananampalataya. Sabi ko nga sa inyo ay nagkakaroon isa ng division sa loob ng church. Kaya nga sabi ko ilis natin Sunday school. Ang Sunday school kasi isa yan sa mga nag-uugat ng division. Iba yung departmentalized, sabi yan. Iba yung department ng adult, iba rin yung grupo ng adult professional na adult, iba rin yung grupo ng mga young people, iba rin yung grupo ng mga young professional, iba yung grupo ng mga natawag na young people ng mga junior, at may children pa, at may mga fathers pa. Sabihin, hinahati-hati. Naalala ko nung araw na kami ay nasa Moro, doon kami nakasay, meron kami isang sa pastoral staff, mayroon kami isang para sa young people. Ako yung choir director, ako yung musical director, siya sa young people, at may mga kanya-kanya mga department itong hinahawakan kami. Siyempre, bilang isang musical director ng isang church, ang pagkaka-executive ko, hawak ko lahat ng mga tao pagdating sa pagtuturo sa music. Ako na rin iba na, natutulog yun. Natunawa ko rin adult. Ako na kung tinulog sa adult yata yung sa piyesa ng France and O'Day. Okay na, medyo maganda. Nung in-schedule ko ang young people para turuan sa music, aba ayaw ibigay ko sa guys ng young people. Ang sabi sa akin Pastor, ay hawak ko young people dapat hindi ko sa kailangan ng young people. Ganun ba? Pati yung, kanya na sila yung pastor na young people, iba na rin yung pastor doon, sabi ko dito pagkakasuran ko ngayon. Wala na pala akong pastor kasi yung young people sa'yo na, lahat ng activity sa busy lang yan ha. Ang isa sa kinagulat namin, kaya tinanggal namin talaga siya, yung taong yan, nag-status siya, bila-bila. Kasama ng mga young people ng camp na hindi alam ng pastoral staff. Naalaman na lang namin nag-pastor sa politic board, may camp ang young people sa ganong lugar, sa ganong araw, sa ganong oras, wala kami kalang-alam. Kapag natin ko, ano niya sa church natin, nagkakati-hati na tayo. Automatic, nagpatawag ganyan meeting, at nag-discharge yung taong yun. Alam niyo po, ang isa sa makikita natin dito, pag ang church ay pinulitika, na parang may mga tao kasi nasalit sa pag-handle ng tao. Abay narinig ko isa sa akin, narinig isang minagsabi sa akin na yung mga taong yan ay sabik sa power, sa kapangyarihan. Naalala ko isang kapatid natin na yung pinanggalingan ng kumpanya sa Saudi ay mas nagmamalasakit daw yung mga Pilipino sa mga Arabo gaya sa mga kapwa Pilipino na sa Saudi. Dahil sa pagkakang kanilang employer ay mga Saudi. So, pero kami na kahit sa trabaho sila may mga politika nangyayari na yung gawa ng isa, ang report napakagod na ako sa kakampi. Ito, yung foreman, hindi yung kasunado yung nagkatrabaho niya, yung accomplishment niya, sabi na ako, tapangalan ko doon sa iba yung bata ko. Yun ang nangyayari gano'n. Alam nyo, yun ang nakakalungkot. Sa mga pagkasaliputan, makikita mga kapatid, normal na nangyayari yan. Pero pag nangyari yan sa loob ng church, gaya ng mga taga-Corinto, isa yan sa mga nakakalungkot na katotohanan na dapat sana hanggang maaari ay iwasan natin. Hindi lang imahino natin na yung kanilang mga differences ay hindi matanggap ng mga taga-Corinto. Makikita natin doon yung pinapabayaan nila na magkaroon ng comparison at magkaroon ng friction sa pagitan ng bawat isa. Alam niyo po, pagka ang Kristiyano ay hindi na marunong magpasensya, yun na siguro yung pinakamalungkot na buhay natin. Alam niyo po, pagka sinabing pasensya, hindi natin alam kung gaano kahaba yung pasensya. Naalala ko si Peter, nung magkaroon siya sa Panginoon, Panginoon, ilang beses ko ba patatawarin yung aking kapatid? Sabi ni Pedro, 7 beses po ba? Kasi sa batas ng Hudyo ay 6 na beses nakalagay sa kasulatan ng Torah. Sabi ni Peter, gagawin ko ang ito, Panginoon, parang nilabitan pa niya isa para magpa-impress siya. Sabi ng Panginoon, hindi 7, kung hindi 70, 70 times 7. Sabi natin 490. Ang ibig sabihin nun, dapat pala pinahin kapag naka 490 ka na, yung pang 50, yung pang 500,